Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamawain, ang pinakamahabagin, lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa Kanya. At nawang Kanyang pagpapala, kapayapaan at pagpugay ay mapasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga sahaba, at sa lahat ng mga Muslim na tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. So alhamdulillah mga kapatid sa Islam, tayo ngayon ay nasa ika-27 gabi ng buwan ng Ramadan, na kung saan alam naman natin na kabilang ang gabing ito sa binanggit na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na maaaring pumasok ang tinatawag na gabi ng Laylatul Qadr. At napakaraming mga riwaya, uulat patungkol dito, na kung saan ang mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanilang nakita sa kanilang panaginip o kanilang napanaginipan ng Laylatul Qadr ay dumating sa ika-27 night ng huling 10 gabi ng buwan ng Ramadan, at gayon din na nakita ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang panaginip. So kabilang sa mga revelation sa Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang panaginip, no? Yung panaginip ng mga anbiya o ng mga propeta ay kabilang sa revelation sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang ito sa mga mayroong malakas na katibayan. Bali, nabanggit natin upang tayo makatiyak at makasigurado na nakabit natin o naabutan natin yung tinatawag na Laylatul Qadr, dapat yung huling 10 gabi ay nagsasagawa tayo ng ibadah o pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, natalakay natin kagabi ang patungkol sa pagbabaliwanag ng ating mga ulama sa 8 uri ng mga tao na kung saan sila yung karapat-dapat na bigyan at tumanggap ng zakat, at kung ano yung mga gantimpala ng pagtupad dito sa sinumang Muslim na pinagkalooban ng Allah ng yaman, yung gantimpala sa mundo at gantimpala higit lalo sa kabilang buhay sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din ay nabanggit natin ang babala o panganib, mga kaparusahan binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluhating Quran at sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patungkol naman sa mga nagkait nito o hindi tumupad sa obligasyon na ito, ang pagbibigay ng zakat sa sino mang pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng yaman. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam ba natin na kabilang sa mga katangian ng mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mga companions ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ang kanilang pag-uunahan sa bawat kabutihan. Opo, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fastabiqul khairat, magpaligsahan kayo, mag-unahan kayo sa paggawa ng kabutihan, paggawa ng mabuti. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at magtulungan kayo sa paggawa ng kabutihan at pagtataglay ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, at huwag kayong magtulungan sa kasalanan o sa pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ay napakaganda ng ating pananampalataya. Tinuturuan tayong mag-unahan, magpaligsahan, gumawa ng kabutihan, at pinagbabawalan tayo sa pagtutulungan sa paggawa ng kasalanan o pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa araw mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahil sa kanilang pagpapaligsahan sa paggawa ng kabutihan,
Pumunta sila sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang mga muhajirin ay pumunta sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang mga muhajirin, sila po yung mga Muslim na lumikas mula Makkah patungong Madina. Kaya yung tinatawag na muhajirin, mga naghijra o mga lumikas mula Makkah patungong Madina. At marami sa kanila, iniwan yung yaman nung sila ay umalis sa Makkah patungong Madina. At marami sa kanila ay naghirap. Okay. Dahil sa paghahanap nila ng kabutihan, sa kanilang pagpapaligsahan sa kabutihan, sinabi nila, Ya Rasulullah, dahaba ahlu duthur bidarajatil ula wal na'im al-muqim. Sabi nila, uso ko ng Allah, ang mga mayayaman ay nakakuha na ng matataas na antas at walang hanggang gantimpala. Sabihin, yung mga mayayaman, nakakagawa sila ng maraming mga pagsamba gamit yung kanilang yaman. Nakakakuha sila ng mataas na antas at walang hanggang gantimpala. Kaya nalapangit natin kagabi, dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pabor ni Allah ay ibinibigay niya sa sino mang kanyang naisin. Merong iba't ibang uri ng mga pagsamba. Pagsamba gamit ang puso, dila, katawan, at yaman. Maaring tayo magamit natin sa pagsamba ang ating puso, ang ating dila, ang ating katawan. Subalit sa panghuling-uri ng pagsamba gamit ang yaman, kung hindi tayo mayaman o tayo ay kabilang sa mga kapos, okay, kung mahihirap, ay hindi natin magawa yung mga pagsamba na nagagawa ng mga mayayaman. Tulad ng sadaqa, tulad ng zakat, tulad ng hajj, pagpapatayo ng masjid, pagtulong sa mga mahihirap, at marami pang ibang pagsamba na gamit ang yaman. Subalit kung ikay mayaman at nagagamit mo ang iyong puso sa pagsamba kay Allah, nagagamit mo ang iyong dila sa pagsamba kay Allah, at nagagamit mo ang iyong katawan sa pagsamba kay Allah, at meron ka pang yaman at ang apat na uri ng pagsamba na ito ay nagagamit mo sa pagsamba kay Allah, kaluguran ni Allah, yun ay malaking pabor sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Sinabi pa nila, yusalluna kama nusalli. Ya Rasulullah, nagrereklamo sila hindi dahil sa naiingit sila na mawala yung biyaya ng kanilang kapatid. Hindi yun. Gusto nilang maunahan din sila. Gusto nilang matumbasan yung pagsamba na ginagawa ng mga mayayaman. Sabi ng mga sahaba, sabi ng mga muhajirin, yusalluna kama nusalli. Usubon niya yung mga mayayaman, sila ay nagdarasal katulad ng paano kami nagdarasal. Mayaman, nagsasala. Mahihirap, nagsasala. Ano pa? Wayasumuna kama nasum. Sila ay nag-aayuno tulad ng paano kami nag-aayuno. Ibig sabihin, patas. At sinabi nila, wayatasaddaquna, wala natasaddaq. Sila ay nagkakawang gawa, kasi mayaman sila eh. Mayaman sila. Subalit hindi namin magawa yun. Hindi kami nakakapagsadaka. So yun yung nireklamo nila. Kasi sa punto na yun, nauunahan sila ng mga mayayaman. Parehong mataas yung iman. Parehong gumagawa ng pagsamba. Yung nga lang, yung mga mayaman, yung yaman nila nagagamit nila sa pagsamba. Yung mahirap, wala sang yaman na maaaring gamitin para matumbasan yung ginagawa ng mga mayayaman. Nagsasadaka sila at kami hindi namin magawang magsadaka. Kasi wala kaming yaman. Yun yung inireklamo nila sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bih? Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ba kayo ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga bagay na maaari ninyong ipangsadaka? Sabi, kapag ginawa nyo ang mga bagay na ito, ang mga gawain na ito, ay magituturing itong kawang gawa para sa inyo, kahit kayo ay mahihirap. Okay? Ano yung gawain na ito? Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam,
فَإِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ. Katotohanan, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, na ang bawat pagsabi ninyo ng Subhanallah. Anong ibig sabihin ng Subhanallah? Kaluwalhatian kay Allah. Ang Allah ang pinaka maluwalhati. Wa kulli takbiratin sadaqah. At ang bawat pagsabi ninyo ng Allahu Akbar, ito ay may tuturing sa inyong sadaqah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. At ang bawat pagsabi ninyo ng Alhamdulillah, ito ay maisusulat o maituturing sa inyo bilang sadaqah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. At ang bawat pagsabi ninyo ng La ilaha illallah ay maisusulat, maituturing sa inyo bilang sadaqah. Natapik natin ito, napaliwanag natin. Pagsamba gamit ang dila. Bukod sa nagagamit mo ang dila sa pagsamba, ay tuturing din pala itong sadaqah. Opo. Meron pa din ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, kullu ma'rufin sadaqah. Ang bawat kabutihang ginagawa ng isang Muslim, ito ay maituturing na sadaqah para sa kanya. Ganyan kaganda ang Islam. Lahat ng kabutihan. Magturo ka ng mabuti, sadaqah mo yun. Kaya yung pagpapayo mo, pagbibigay ng advice sa iyong kapatid, maituturing din yun na charity para sa kanya. Masya Allah. At ganito nga ang ginawa ng mga sahaba. Alhamdulillah. So, maaari na natin matumbasan ang mga mayayaman kasi tinuruan na sila ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, nung narinig ito ng mga sahaba, ganito yung ginawa nila. Masya Allah. So, meron na tayong pangtapat sa mga mayayaman. Makakapagsadaka na tayo. Sa bawat pagsabi pala ng Subhanallah, pagsabi ng Alhamdulillah, pagsabi ng Allahu Akbar, pagsabi ng La ilaha illallah, mga dhikr, mga pagulita kay Allah. Ito pala ay may tuturi na sadaka. Ngayon, pagkarang ituro ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga mahihirap, mga muhajirin, lumipas ang ilang panahon o ilang saglit, ay nakarating naman ito sa mga mayayaman. Nakarating sa mga mayayaman na merong itinuro ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na pagsamba sa mga mahihirap. So lumapit na naman itong mga mayaman sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lumapit ang mga mayayaman na ito sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. At nalaman din at itinuro sa kanila na ang bawat pagsabi ng adhkar ay maituturing na sadaqah. So ngayon, ginawa ito ng mga mayayaman. Nagsasadaqah sila gamit yung yaman nila at the same time, nagbibigyan na naman sila. Ngayon, nakarating mo ito sa mga mahihirap na mga sahaba. Kasi nga ang nangyayari, nagpapaligsahan sila. Gusto nila mahigitan ang bawat isa sa pagsamba. Hindi ito inggitan na haram. Kundi, kabilang sa katangian nila, sila ay nagpapaligsahan sa kabutihan. Gusto nila hindi sila pahuhuli. Sana ganito rin po tayo. Ano? Kapag meron tayong nabalita ang gawain pagsamba, dapat hindi tayo nagpapahuli. Di ba? Dapat nag-uunahan tayo Di po ba? Tulad kung paano tayo mag-unahan kapag may dumating na biyaya. Dapat ganoon ang Muslim. Di ba? Nag-uunahan. Minsan, nagsisiksikan sa pila. Di ba? Murang bigas pa nga lang, pinipilahan niya. Di ba? Murang gasolinahan. Di ba? Nagsusiksikan yung mga tao. Di ba? So dapat, hindi dapat tayo mag-unahan. Kapag ito ay gawain pagsamba, dapat hindi tayo papayag na hindi tayo maging bahagi ng pagsamba na yan. Gagawa tayo ng way para makapag-ambag o di kaya magawa din natin yung mabutihan na yun. So ngayon, sabi na naman ng mga mahihirap, nung nakarating sa mga mayayaman, yung itinuro sa kanila ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, sabi na naman ng mga mahirap, usukun ya Allah, sami'u ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa'alu mithlah. Usukun ng Allah. Narinig ng aming mga kapatid na mayayaman ang aming ginagawa. Kaya ginawa na rin nila ito. Nagbigir na rin sila. Ngayon ang nangyari, naging patas na naman. Di ba? Akala ng mga mahihirap, mapapantayan na nila yung mga mayayaman. Kasi tinuruan sila
na ang bawat pagsabi ng paggunita kay Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ay gawang gawa. O akala nila may pagtapat na sila. Inalaman ng mga mayayaman ngayon. At ginawa rin nila. Nagreklamo na naman itong mga mahihirap. Usugo niya Allah. Narinig ng ating mga kapatid na mayayaman ang aming ginagawa. Yung tinuro niya sa amin. Kaya ginagawa na rin nila ito. So paano ngayon yan? Paano ngayon matutupasan ng mga mahihirap ang ginagawa ng mga mayayaman? Ngayon nagpapalisahan sila at meron silang lamang, meron silang yaman. Dito binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang aya o talata sa Quran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, makinig tayo. Iyan ay pabor ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibinibigay niya sa sino mang kanyang naisip. Okay? Pabor yun sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibinigay niya sa kanila. Ang pabor ni Allah, binibigay niya sa sino mang kanyang naisip. Kaya anong araw doon mga kapatid, napakarami. Ang isang Muslim na masipag gumawa ng pagsamba, siya ay gumagamit ng kanyang puso sa pagsamba kay Allah, nagagamit niya ang kanyang dila sa pagsamba kay Allah, kanyang pananalita, nagagamit niya ang kanyang katawan sa pagsamba kay Allah, at binayaan pa siya ng Allah ng yaman, at ito ay nagagamit niya sa kabutihan. Allahu Akbar. Ito ay dakilang pabor sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sa ganitong uri ng pabor sa kanya ng Allah, kapag nagpatuloy siya at ginamit niya yung pabor na yun sa kanya ng Allah sa mga bagay na inahulugdan ng Allah, ay hindi siya kayang tumbasan ng mga mahihirap. Okay? Hindi siya maaabutan ng mga mahihirap. Pabor yun sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya na nabanggit natin mga kapatid sa Islam, ang yaman na ipinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay maaaring maging pabor sa atin o maaaring maging laban sa atin. Ang yaman na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ay maaaring maging susi o maging dahilan ng ikapasok ng isang Muslim sa paraiso, at maaari din namang ikapahamak niya kapag nalulod siya dito at hindi niya ginamit yung kanyang yaman sa mga bagay na kinahulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maaari din maging dahilan na kanyang ikapahamak ito dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, yan ang mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakatandaan natin itong mga aral na ito na ating naririnig at sikapin natin mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga aral na ating nababanggit sa mga gabihang pag-aaral na ito, insyaAllah, ay maisabuhay po natin mula sa pagsamba gamit ang ating puso. Pagsamba gamit ang ating dila o pananalita. Pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala gamit ang ating lakas, ang ating pangangatawan. Pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala gamit ang ating mga yaman. Ang lahat ng ibiniyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, lakas, o yaman, o ano mang mga biyaya na meron tayo ngayon, ang lahat ng yan mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay itatanong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Sa araw ng paghuhukom, ang lahat ng meron sa atin, ibiniyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng yan ay itatanong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung papaano at kung saan natin ginamit. So hanggang dito na lang. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.